Coordinating Council, yun pala yun, of Private Educational Associations o COCOPEA. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Long time no hear, long time no see, Attorney. Magandang umaga sa iyo, Alvin, at sa iyong mga taga-subaybay at tagapanood. Oo nga, long time no see. Aba, Good to see you nag-iba na again, yung- Alvin. May puting buhok ka na, Attorney. Nung Oo last nga time eh. nag-usap. Yan daw yung mas attractive daw yan. Pag ganyan na medyo may, with that white hair comes wisdom. Oh, di ba, Attorney? Salamat. Membro niyo po ba itong Ateneo de Zamboanga kung saan may estudyanteng namaril kahapon? Napakalungkot na balita, ano po? Oo nga, nakakalungkot yung balita na yan. So una sa lahat, ako po ay nagpapahatid ng pakikiramay sa mga victims doon po sa Ateneo de Zamboanga University, pati na rin po sa ating university community. Opo. Ang Ateneo po ay member ng Catholic Educational Association of the Philippines or CEAP, at ito rin po ay member ng COCOPEA. O nga po eh. So ano ba ang pwedeng gawin or may mga pagbabago ba na gagawin or enhancement in terms of security? Kasi ito malinaw naman, Attorney, nakalusot eh. Ano po, aminin na po natin eh, talagang nakalusot. Nadala pa niya yung baril sa classroom. Ano po? So, ibig sabihin, hindi na-detect po ito ng security personnel po natin. Siguro sa dami din ng estudyante. Kung 3 lang halimbawa yung security guard, 1,000 yung estudyanteng pumasok, nagmamadali lahat para hindi ma-late sa classroom. Mahirap nga naman po isa-isahin yung ganun. I wonder anong pagbabagong gagawin, Attorney? Una sa lahat, Alvin, siguro kung okay lang, siguro pakita ko muna kung ano pa yung batas, no, patungkol dito kapag may mga ganitong nangyayari. Ay, sige Kasi po. ang umiiral pong batas dito, yung New Civil Code pagdating po sa mga danyos. Ang sinasabi po ng Article 2180 ng ating New Civil Code, kapag may nangyari po, no, na kagagawa ng estudyante, at yung estudyante ay nasa kustodiya pa ng paaralan, yung paaralan at saka yung teacher in charge, sila ay presumed to be liable. No? At so liable sila sa mga damages caused by their students. Ganun while pala the yun. ano po yun? Habang ang mga estudyante ay nasa kustodiya nila. Ngayon, yung presumption na yon, of course, may be debunked or hindi pwedeng kapag napatunayan ng eskwelahan na sila ay umakto, no, ng kaukulang pag-iingat or due diligence para yan ay mawala. Pero sa family code naman, meron ding katumbas na provision yan, no, yung Article 218 and 219. Ang sinasabi naman doon, bukod sa paaralan, yung magulang ay maari ding mapanagot, no, sa ginawa ng kanyang anak, pero ang kanyang liability is only subsidiary, no. So yan ang mga umiiral ng batas sa pagdating doon sa civil aspect, kasi at the end of the day, syempre pag may ganitong nangyari, ang mahirap na tanong ay sino ang mananagot, no, kasi yung mga pagbabago na maari nating pag-isipan, syempre kasama doon yung accountability. Sino ba talaga ang merong accountability? No? So sino nga Ngayon, ba talaga? Pag if you, parang with limited information, sa nakita mo lang sa news, ano po, meron bang may pananagutan dito o wala tayong magawa? Kasi ang daming ng estudyante, hindi naman pwedeng isa-isahin mo yung bag na mga yan. tama po. So, yung presumption ng liability na yon, hindi naman yun ibig sabihin ay automatic na wala na magagawa yung eskwelahan at siya na lagi ang mananagot. No? Kailangan lamang mapakita niya na meron siyang due diligence. Ibig sabihin, hindi mo naman lahat ng bagay ay kaya mong pigilan. Katulad nga ng sinabi mo, may limitations lahat. No? At saka, pangalawa, ang titingnan kasi doon, yung custody, no? Yung bang pagkakataon na nangyaring insidente, meron na bang full custody or control yung eskwelahan doon sa estudyante para mapigilan niya yung pangyayari, no? Or meron bang external factor, no? So halimbawa ito, may dalang baril, saan ba yung galing yung baril, no? Oh. At paano siya nagkaroon ng baril? So yan ang mga dapat tingnan, no? So hindi lang po yung eskwelahan. So ito ay dapat malawak talaga yung tingnan, yung pag-imbestiga. At saka hindi naman ito yung na mga nangyayari ngayon, no? Hindi naman unique sa schools. We can say that there's already widespread violence, iba, hindi lang po sa eskwelahan. At unfortunately, inabot na nga po ang ating mga eskwelahan. So yung pag-iwas sa violence, pag-address sa
culture or a culture of impunity and violence in general, dapat ay yan ay matutukan po, hindi lamang po sa mga eskwelahan. May isang anggulong tinitingnan, ano po, and as a matter of fact, si Senator Robin Hood Padilla, ayun naman yung tumbok po niya. And I wonder, Attorney, anong reaction po ninyo? Ang sabi niya, dapat ipagbawal na sa mga estudyante ang social media. Wala dapat access ang lahat ng mga estudyante sa social media. Unang-una, is that feasible? Is it doable? And is that the right thing to do? Una sa lahat siguro, pag-aralan muna ng mabuti. Ibig sabihin, before you regulate the students, i-regulate nyo muna yung content, di ba? Parang mahirap. Ibig sabihin, yung content mismo, kung meron kang babaguhin, yung munang social media, yung content, dapat may regulation to make it child-friendly, or dapat angkop no, sa edad na maaring maka-access nito no, before we say total ban. No, so, and pangalawa, sa kung pag-uusapan natin social media sa mga estudyante, hindi naman ginagamit ang social media sa paaralan mismo eh. 'Di ba ginagamit 'yan kadalasan or in general kapag yung mga estudyante ay nasa labas na. So yung use nga ng cellphone and social media, it is more in a regulated environment pag nasa school. Ang problema kapag wala na sa eskwelahan eh. 'Di ba? So ang ibig sabihin nito, hindi lang po yung estudyante ang ating papasahan ng mabigat na obligasyon at prohibition, kundi mas lalo po siguro yung mga magulang at ganoon din po ang ating mga paaralan. Pero yung COCOPEA, kasi kayo'y parang council no, ng mga private Yes. educational associations, after the incident yesterday, meron bang pagbabago? May kailangan bang i-amyenda sa inyong security protocols for private schools? O sapat na ang pinatutupad na precautionary measures ng mga schools? Nalusutan lang talaga? Sa ngayon, mag-uusap pa po kami, pero syempre ang reaction ng mga members namin, syempre individual naman din talaga ang actions. No? So we can only convene and share best practices and encourage people. But at the end of the day, syempre depende rin po sa resources at sa mga strategies ng bawat miyembro po namin na eskwelahan. At syempre we can expect na kapag may nangyaring ganito, tighter security measures. No? Yung iba, nag-iisip na nga na magkaroon ng mga metal detectors or yung scanners, no? Syempre, yung iba iniisip din, gastos na naman ng mga May magulang. cost Pero yan eh. May cost Yeah, yan eh. may cost, May may bayad. cost. Oo. Oo, pero alam mo Alvin, bukod sa, syempre yung tighter security measures, given na yan eh. Kapag may nangyari, no, more security guards, taasan ng bakod, check ng mga bags, etc. Pero alam mo syempre, from the educator's standpoint, no, palaging ang iniisip is yung long-term solution. At sa amin, syempre sa mga miyembro ng COCOPEA, ang isang tinitingnan namin, syempre, paigtingin pa rin yung character formation or student formation ng mga estudyante at a very young age. At ito po ay hindi lamang responsibilidad ng eskwelahan, no? With more reason, yung pong kanilang mga magulang. So yan po yung mga strategies na tinitingnan para bago pa tayo dumating dun sa mga ganitong insidente, ay maiwasan na through character formation at a very young age, discipline of students at a very young age. Opo. Actually, sa totoo lang, dun sa security, kung talagang tatargetin at talagang may plano, gagawa din ng paraan eh. Ni ho ba? Na talagang maipupuslit yung baril. Pero ito kasi dalawang baril eh. Kaya hindi ko ma-imagine, ilang 15 anyos ito, 15 years old, ano ito eh, bubukol yun pag ganun kalaki ang baril. Ang daming baril, hindi man lang na-detect, attorney. Oo nga po. At alam mo, Alvin, ang isang, hindi ko alam kung ito ay accurate na report. Meron bang nasugatan or meron ding nasawi ng mga security guards? No? Parang, so pag yun ang information, parang ano pang maaring gawin no, sa ganong insidente, ay yung mismong mga gwardya ay nasawi or nasaktan, no? Or even teachers are also syempre vulnerable din sila, no? Minsan you don't suspect students to be capable of doing these things, di ba? Hindi naman pwedeng bawat bata pagsususpetsahan mo na maaring gumawa ng krimen. So I think sa isang banda, Alvin, yung eskwelahan ay victim din, di ba? Biktima rin siya ng violence. Maaring hindi lang yung estudyante sa pagkakataon na yun, sa mga ganyang insidente. Yeah. Hindi lang po yung estudyante ang di ba, maaring mapahamak, kundi lahat ng nandun sa eskwelahan. So talagang violence in general should also be addressed, not only focusing on the responsibility of the schools. I wonder though, paano po ang pamilya
nung namatayan. Wala po siyang habol kasi ang namatay din yung namaril o hindi kayo mga nasugatan. Sino ngayon ang hahabulin nila for the damage na naidulot sa pamilya? Namatay yung anak mo, nasugatan yung anak mo, na-trauma yung anak mo. O sino hahabulin ko ngayon? Sino po doon sa mga ibang estudyante Correct. na naka-witness? Yun nga po, Naka-witness, nasugatan at namatayan. O sinong hahabulin nila ngayon? doon po sa nabanggit ko kanina, no, yun po yung umiiral na batas. Maaring tingnan yung eskwelahan mismo kung merong pagkukulang at yung magulang din nung gumawa ng karahasan. Yan po ang nakasaad sa ating batas sa family code po at saka sa civil code natin. Tsaka yung na-trauma, yung naka-witness Na-trauma, mismo. yes. O, sabi mo, hindi, wala ka namang sugat. Ay, hindi po. Pwede na ang sugat ay psychological. 'Di ba? Emotional ang trauma na naramdaman at naranasan nung mga estudyante o teacher. Paano yan? Dapat yan ay asikasuhin din ng school. Tama po. Alam mo, Alvin, ako kasi napanood ko yung live eh. Actually, napanood ko rin yung video, pero parte lang yung... Yung live sa Oo. parang naiyak ako eh. Kaya Parang di nga ko eh. kayang makita dahil ako ay isang magulang din, tatay din ako. Parang naisip ko kagad yung mga anak ko na napatext ako at napatanong ko kamusta sila eh. Oo At nga. nasa bahay pala at dahil walang pasok, no? Opo. Pero talagang nakaka-trauma. Pinanood mo lang, hindi lalo na siguro kung nandun ka, no? So tama po yan, dapat asikasuhin yung aspeto na yan. Opo. So, ay mga ganyan, may pananagutan po ang school na i-treat ang mga yan. Ano po? Or di kaya bigyan ng counseling. Ano po? Kasi na-witness po nila eh. Tama, kasi ang due diligence na tinatawag natin, hindi lang yan ay dun sa mismong insidente ng yung pangyayari, no? Yan ay tinitingnan before, during, and even after, no? Kahit tapos na yung insidente, anong ginawa ng eskwelahan in terms of taking care of those affected, ensuring that there's proper investigation. Part po lahat yan ng due diligence. Ibig sabihin, pag hindi mo ginawa, maaring kapabayaan, di ba? At yung pananagutan, ang pinanggagalingan po niyan ay kung merong kapabayaan. Conversely, kapag wala namang kapabayaan, wala rin namang pananagutan ng eskwelahan. Okay. Sige. And lastly po, ano ang gustong sabihin ng COCOPEA sa lahat ng mga magulang na nag-aalala ngayon, lahat ng mga nag-aaral po sa Catholic schools, sa private institutions, na sabi nila, hindi, kahit pala private pala, kahit pala Ateneo na yan ay nalulusutan at pwede pang mangyari yung ganyang klase ng karahasan, attorney. Anong gusto niyo sabihin? Una sa lahat, this is a wake-up call, no? Hindi lamang po sa mga eskwelahan, hindi lamang po sa Catholic schools, but sa lahat po ng schools, no? Sa ating bansa, public or private. At kaya naman po yung ating mga magulang, hinihikayat po natin na makipagtulungan sa ating mga eskwelahan at dapat marinig din po kayo kung ano sa palagay ninyo ang mas makakabuti kasi magkakaiba po ang sitwasyon ng bawat paaralan. So I think we have to open dialogues and discussion more often to come up with strategies in order to protect our children and our schools. Pero yung long-term siguro strategies, pag-usapan din natin yung character formation and making sure that our students do not grow up to be violent persons, no, para ito po ay maiwasan. But of course, laging mag-iingat po. Yun po ang ating paalala sa ating pong lahat, magulang at ating mga school administrators and teachers. Maraming Mabuhay salamat. po kayo. Maraming salamat. Nice to see you again, Attorney Joseph. Mabuhay po kayo. Thank you. Si Attorney Joseph Noel Estrada po yan, isang education lawyer at managing partner ng Estrada Law at Legal Counsel po ng Coordinating Council of Private Educational Associations or COCOPEA. Teka muna sa lahat po ng mga kapamilya natin na mayroong pinagdaraan ng emotional